pagdating ho sa kumbaga ayuda sa atin pong mga manggagawa, sino po ang masasaklaw nitong bill na ito? Kasi ang sabi nga ay yung mga nasa vulnerable sector, laging may ayuda. Pero po yung mga ordinaryo manggagawa, napakaliit lamang po ng sweldo, yun yung sabihin na natin yung middle class, yun ang hindi natutulungan. Meron po bang provision ng bill para matulungan po ang kababayan natin na nasa naturang sektor? Yes, sinama po namin syempre yung tulong sa mga lahat ng mga minimum wage earners, tapos yung mga nagtatrabaho din ng naapektuhan nito. Kasi lahat naman tayo affected eh. Pero isa sa mga nag-a-address naman dyan is yung hinihingi sana natin na excise tax, di ba yung temporary relief sa excise tax, at saka yung VAT relief talaga. Isa yan sa mga bill na final din namin aside from this. Kasi ito ang maapektuhan talaga, yung talagang gumagastos or middle income eh. Malaki ang impact sa atin ng VAT relief saka excise tax. Kasi immediate you would feel that. But of course, kasama rin dyan yung mga work from home. Yung work from home alone, that would allow them na makatipid sa expenses sa gasolina. Tapos, syempre, meron ding assistance na inilalagay natin dito. So, may iba-ibang categories po na pinrovide din natin dun sa bill. May nabasa ko yung provision ng HB 8821 Kong BH. Ito po ba ay mga kailangan ng pondo? Magkano po ang kakailanganin dito ng gobyerno? At meron po bang pagkukunan ng pondo para maibigay po yung mga ayuda na itong kinakailangan? Well, syempre, pondo kailangan i-compute natin kung magkano talaga yung kailangan. Pero meron pagkukunan. Kung may pagkukunan kasi ang ating utilization rate ng ating bansa is very low. Last year, ang continuing appropriations natin nasa 300 billion, 300 billion. Ang unused appropriation natin is 500 billion. So, ibig sabihin, ganun ka-inefficient ang utilization ng pondo. So, kung at this point, kunin natin yung unutilized or unobligated ng mga departamento, marami tayong may ipon. Doon pa lang sa sinabi ko, 800 billion na. And if you include the VAT relief and the excise tax, that's another 300 billion if 1 year. Kung 1 year mo itatax, pero masyado mahaba yung 1 year. Ilagay mo na natin 6 months, so mga 150 billion. So, may unprogrammed tayo na just in case may declaration tayo ng excess revenue na normally at this point meron, you can still get that. Meron tayo dong itinabi na disaster risk management. Iniisip ko pwede natin i-consider to as disaster na rin dahil hindi natin inaasahan to. So that's another source of funding that we can use. So there's a lot that we can use for this. Kaya ang nakalagay po dito, maglalaan ng 100 billion pesos for the Energy Emergency Relief Fund kung sakaling isulong po itong naturang panukalang batas. Noon pa lang sa sinabi ko, madami na. More than 100 billion. More than 100 billion. Yeah.